Magandang hapon po. Baka ho meron pang natitira sa inyo na nomination form ng PACOMELEC. Pwede na ho ninyong submit. Pakiulit ho doon sa inyong mga presidente o kasapi ng inyong organization. Baka ho sakali nasa inyo pa, hawak pa ninyo yung ating nomination form ng PACOMELEC. Pwede na po i-submit. Lapit-lapit na ho kayo at marami pa ho dito bakante. Yun ang may minister dyan. Dito sa may gitna kayo. Baka ho pagbuhos ng grasya ay maubusan.
Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po ay tayo ay kakasama-sama sa isa sa mga gawain ng Quaresma, ang ating Lenten Recollection, na kung saan po ay isa sa mga theological virtues ang tatalakayin. Ano nga po yun? Faith, love, and hope. So, makakasama po natin ngayon ang ating isa sa mga parish vicar, parochial vicar, na magiging ating facilitator ngayong hapon ito. At bago po tayo dumako sa landas ng pag-asa, ay narito po ang ating Pangulo ng Parish Pastoral Council para sa kanyang pagbati at pananalita. Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng Parish Pastoral Council, kayo po ay welcome po sa gawain ito. Nawa po ay magbunga ng pagpapatatag ng ating pananampalataya upang sa ganun ay patuloy po tayo mamuhay ng maayon sa kalooban ng Diyos. Sana po ay pakinggan po natin lahat ng babagitin po natin ng speaker. At nawa po ay magamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo higit ngayon po panahon ng Quaresma sa darating na mahal na araw. Yun po lamang at sana po enjoyin po natin ito, pakinggan po natin na mabuti at nawa ay maging gabay natin sa bawat sandali, bawat araw ng ating buhay. Maraming salamat po. Welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat, President Dennis, at kasama po na rin natin ngayong hapon ito ang dalawa sa ating mga konseho, the Pastoral Council, the PCEA, and STMSK. At ngayon po ay samahan natin siya sa paglalakbay sa daan ng pag-asa. Our very own Parish Vicar, Reverend Father Gerson M. Ray. Palakpakan po natin. Gandang buhay po sa inyo lahat. Isang kagalangan muli sa akin na may imbitahan para magbigay ng recollection sa ikalawang pagkakataon na no Advent recollection. Ako rin ang inyong tinawag at ngayon ay ako ulit. Kaya isang biyaya sa akin ang makapagbahagi ng karunungan na galing hindi sa akin kundi galing sa Diyos. Kaya isang paggalangan po sa akin ito na maging bahagi ng ating paghahanda sa Quaresma, pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ang lahat po ay magsitayo at tayo ay magdarasal. Alam ko po, alam natin ang kantang ito. Hingin tayo ng liwanag sa Diyos upang sa ganun ay maging makabuluhan ang ating po gagawin ng recollection. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede po natin sabayan yung kung alam natin, kung alam natin.
Mapagmahal na Diyos, sa pagkakataon pong ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan at walang sawang pagmamahal sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang maghari sa aming buhay. Ipadala mo ang banal na Espiritu upang maging gabay po namin sa aming paglalakbay tungo sa pagkabuhay na ngayon naghahanda kami sa panahon ng Kwaresma, ang paghahanda sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami samahan sa aming paglalakbay, iligtas sa mga uri ng kapahamakan at pag-alabin sa aming puso ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pagmamahal. Dalangin din namin, Panginoon, na ingatan at patubayan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, at nawa kami, Panginoon, ay bigyan mo ng kasigasigan sa aming paglilingkod sa iyo at sa inang simbahan. Ang lahat ng ito ay aming nihiling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po. Muli po, isang magandang buhay sa inyong lahat. O batiin niyo po inyong katabi na magandang buhay. Yan. Bago makatulog, magandang mabati niyo na. Ano? Sana ho ay sa aking pagpaliwanag na ito, recollection natin ay maging makabuluhan. Ano ho? Pwede naman kayong mapa-idlip ng konti, pero wag niyong lulubusin. Baka kayo dito na makatulog. Okay po, tayo po magsisimula na. Ako naman po'y kilala nyo na. Okay. Ang ating pong tema ngayon ay paglalakbay sa daan ng pag-asa. Siguro po, mamaya ko ipapaliwanag kung bakit paglalakbay sa daan ng pag-asa. No. Alam mo naman natin, recall natin, alam natin ang kahulugan ng recollection. Sabi ho natin, sa recollection, may 3 bagay dapat tayong tatandaan. Una, ang salitang recall, collect, and leksyon. Ano po, 3 bagay? Recall, collect, and leksyon. Recall, sapagkat meron tayong binabalikan pangyayari sa buhay natin, kadanasan at aral sa buhay. Leksyon, dahil meron tayong dapat matutunan. Then collect, ibig sabihin, tayo ay pinagsasama-sama natin ang ating mga natutunan. Yung pong collect ay hindi yung mangongolekta ng abuloy, mamaya, hindi ho yan. Kaya pag sinabi, ano bang recollection? Ito'y tungkol sa recall, collect, and leksyon. Ano po yung dapat nating tandaan sa araw na ito ng ating recollection? 4 na di lamang po ang bumubuo ng ating recollection. Una ay ang disposisyon. Ano ba yung disposisyon natin ngayong panahon ng Kwaresma? Ano yung dapat nating isalang-alang upang sa ganon maging makabuluhan ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating disposisyon, ng ating pagdinilay, ng ating nararamdaman, ng ating nasa isip, upang sa ganon makita natin ang kahalagahan ng Kwaresma. Then pangalawa, sino ba ang direksyon? Sino ang tinutukoy natin ngayong panahong ito? Para saan ba ang ginagawa natin? Then pangatlo, disiplina. Para tayo makausad sa ating paglalakbay, kinakailangan natin ng disiplina. Ano yung mga disiplina na dapat nating gawin? Then yung panghuli, dapat gawin. Ano po? Okay? Unahin po natin, ano yung disposisyon ngayong panahon ng Kwaresma? Kailan po ba nagsisimula ang Kwaresma? Yan,
Si Tita Claudia. Wednesday. Ash Wednesday ba? Ash Wednesday. Ano? Dito nagsisimula ang Kwaresma sa Ash Wednesday. Ano pong tinuturo sa atin ng Ash Wednesday? O sino po sa inyo nagpalagay ng abo? Yan. Okay, sino ang hindi nagpalagay ng abo? May ilan, siguro may pasok o may ginagawang iba. Okay, ano po ba ang magandang sinasabi nung Ash Wednesday? O sa mga naglagay ng abo? O, ano daw po ang sabi sa inyo? Bakit daw po tayo naglalagay ng abo sa ating noo? May mga kahula? O bibigyan ko ng bracelet rosary mamaya ang mga kahula ng isa. Ha? Okay, kayo po. Ayon. Kung mapapansin niyo po, sa isang sinasabi ng pari o yung form, tayo nanggaling sa alabok at sa alabok magtatapos o hahantong. Ano ho? Ano pong meaning nun? Ang meaning po nun, ang kahulugan ng paglalagay ay symbol of transiency. Ibig sabihin, di ba po kapag kayo pumupunta sa Baguio o kayo sa mga lugar na turismo, pag kayo'y maglalakbay, mayroon po doon tinatawag na transient house. Pag sinabing transient, ibig sabihin, pang samantala na pagtigil doon sa bahay. Di po ba? Para mas makamura-mura, sa transient house tayo pumupunta. Di ba sa Baguio, may mga transient house. Kaysa sa hotel ay mahal. May mahal na hotel, isang araw ay 5,000 o ay sa transient house, pwede mo makuha ng 5,000, 3 araw yung bahay. 10 na kayo makakatulog doon. May ganung bahay sa Baguio. Ibig sabihin, transient. Ang ibig sabihin, ang buhay pala ay lilipas. Ang buhay pala lilipas. Pansamantala. Sabi nga po doon, remember man, that you are dust, and unto dust you shall return. Sabi nga po ni Archbishop Sok, sa buhay daw po natin, walang matitira. Isa lang ang matitira sa buhay natin. Walang iba kundi ang Diyos. Kahit daw ang iyong pinakamamahal, darating sa punto ng buhay natin ang paghihiwalay, ang paglisan. Tunay naman po yun, wala naman tayong madadala. Wala tayong madadala sa ating kamatayan, kundi tanging Diyos lang din ang magliligtas sa atin. Then, sabi nga po sa awit 9:93-9, yaong nilikha mo'y bumabalik sa alabok at sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Kaya sana, ito magbigay alaala sa atin na tayo ay hindi dapat umasa sa ating sariling lakas. Na tayo ay darating sa punto ng buhay natin na tayo ay lahat ng ating pinagpundaran, darating din yung paglipas. Kaya nga tinuturuan ho tayo dito na maging mapagpakumbaba, humility. Humble, hindi hambog. Sapagkat wala naman tayong madadala. Ang lahat ng mayroon tayo ay babalik sa Diyos, ay galing sa Diyos. Ano po? Then, kung mapapansin niyo po, yung pong ginagamit natin sa paglalagay ng abo, 10 yung nagsimula. Yung ginamit natin para maging abo, yan, palaspas. Yung palaspas ay ginamit natin during Palm Sunday. Palm Sunday. Ano po? Yung palaspas na tuyo, para siya ay maging abo, kinakailangan siyang dumaan sa apoy. Di po ba? Kinakailangan sunugin. Kinakailangan dumaan sa apoy. Kaya nga po, yung abo ay simbolo ng purification.
Simbolo ng paglilinis. Paglilinis. At kaya nga, mahalaga sa panahon ng Kwaresma yung paglilinis. Pagsisisi sa kasalanan. Repentance. Kaya po yung nais doon na tayong lahat kinakailangang maglinis at magsisi sa kasalanan. Dinadalisay tayo nito. At ano po yung sakramento na nagpapadalisay sa atin para maging malinis tayo? Sister? Sakramento ng kumpisan. O dalawa na. Dalawa na ang may bracelet rosary. Paalala nyo sa akin mamaya ha. Dalawa na ba ang may bracelet rosary? Si sister and si sister. Yon. Sakramento ng kumpisan. Kaya nga po, bago sa Holy Week, meron tayong kumpisa ng bayan. Ano ho? Kaya wag ho kayong mahihiya na lumapit sa pari. Ano ho? Sapagkat yun ang kailangan natin. Paglilinis sa kasalanan, pagisisi sa kasalanan, at pagbabalik loob sa Diyos. Then, reminder, may we become ash. Ano ibig sabihin ng ash? Binigyan ko po ng kahulugan ang salitang ash. May this ash remind us that we must first, acknowledge our sinfulness and weaknesses. Mahirap po magsisi ang isang tao kung hindi niya tanggap ang kanyang pagkakamali. Kahit anong pilit mo sa kanya, hanggat hindi niya tinatanggap na siya'y nagkamali, hindi siya aamin. Hindi siya magsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang tingin niya lagi, hindi siya nagkasala. Then, yung S, stay with Jesus in prayer. Kaya tayo babalik lagi sa Diyos. Ano? Then, yung H, have a renewed life. Ano pa po? May this us also reminds us of invitation of the gospel. Almsgiving, sacrifices, and holding on to God through prayers. Ano pang ibig sabihin ng ash? Yung ash daw, ask pardon from the person whom you hurt. Hindi lang tayo nahingi ng tawad sa Diyos, kundi tayo din ay nagpapatawad. Kaya nga po kapag kayo nagdarasal ng Ama namin, ano po yung sinasabi natin sa dasal ng Ama namin? Patawarin mo kami sa aming mga sala, kapara ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tayo humingi ng tawad sa Diyos, pero tayo ay hirapang magpatawad. Madali po bang magpatawad? Hindi. Mahirap. Ano ho? Natigit kapag ikaw ay nasaktan. Sabi po nung isang obispo, bakit daw tayo nahihirapang magpatawad? Sabi niya, nahirapan daw magpatawad ng isang tao sapagkat ang iniisip niya ay ang kanyang sarili. Nasaktan ako Ako'y naagrabyado Malaking utang niya sa akin Ang iniisip niya, ang kanyang sarili. Dahil siya ay nasaktan. Kaya nga po, kapag kayo nagpapatawad, kayo nagpupuno. Maganda po ang ibang translation natin sa salitang kasalanan. Ang isang translation po ng Tagalog na kasalanan sa Tagalog ay pagkukulang. Di po ba? Sinasabi natin, patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Nagkasala ka sapagkat nagkulang ka. Pero kapag ikaw ay nagpatawad, ikaw ay nagpupuno. Kaya nga salitang forgive, makikita po natin ang salitang give. Nagbibigay ka. Ikaw ay nagbabahagi. Nagbibigay ka, nagpupuno ka sa kanyang kakulangan. Sapagkat pinatawad ka din ng Diyos. Ang Diyos ang nagpuno sa iyo,
kaya nga ikaw din ay nagpupuno sa iba. Yung S, seek peace with them. Alam niyo po ba, na kapag kayo nagpatawad, magiging mapayapa ang inyong buhay. Magiging mahinahon, maayos. Sapagkat kuminsan, kapag tayo hindi nagpapatawad, tayo rin ang nahihirapan. Ano ho? Nahihirapan. Ilang taon na, daladala mo yung galit sa iyong kaibigan. Imagine, kahit nga kuminsan, patay na, nakasimangot pa. Ano? Nakakita na ba kayong patay na nakasimangot pa rin hanggang kamatayan? Ano? Pero may patay na nakangiti. Kaya kuminsan, sabi ko, ano kaya ang nangyari dito? Ito kayo may galit pa hanggang sa kanyang kamatayan? Mamamatay na lang ay nakasimangot pa. Nagalit pa. Kaya nga kapag tayo nagpapatawad, tayo pinagkakaluban ng kapayapaan. Ito po'y biyaya. Ito po'y grasya ng Diyos ang magpatawad. Kaya lagi po tayong hilingin sa Diyos yun na tayo matutong magpatawad upang maranasan natin ang kapayapaan. Then, yung H, heal them by praying for them. Sino po sa inyo ang pinagdarasal ang kaaway? May kaaway po ba kayo? Wala naman? Wala. Mabuti naman ho. Pinagdarasal niyo po ba ang inyong kagalit? O nakagawa sa inyo ng masama? Oo. Pagdasal niyo, ano ho? Pagdasal niyo hindi para madulas. Pagdasal niyo hindi para maaksidente o mapahamak. Ano? Pagdasal niyo na kayo ay magkaayos. Mas mahalaga po ang relationship. Sabi po ng isang pari na nabasa ko kanina, kung kilala niyo si Father Malikdem, Reginald Malikdem, siya po ay Vicar General ng Manila. Sabi po niya, if we value people and relationships more than our anger and pride, it will be easy to forgive. Ulitin ko po. If we value people and relationships more than our anger and pride, it will be easy to forgive. Kuminsan, hindi tayo mapagpatawad sapagkat mayroon tayong pride. Pero kung iisipin natin yung relationship, magpapatawad tayo. Sapagkat yan ay kapatid ko, kaibigan ko ito, ano man ang mangyari. Pero ngayon, nakakalungkot, ano ho? Kahit magkakapamilya, magkakaaway dahil sa kayamanan. Ano? Kahit sa kamayamanan. Kaya nga po ako nalulungkot. Siguro nakwento ko na ilang beses to. Sa isang bayan pong aking pinanggalingan o napaglingkuran, may namisahan akong patay. Alam niyo po, dun sa parokyan yun, ako'y nalulungkot sapagkat sa lahat ng namisahan kong patay, tatatlo lamang ang nakapaglibing. Imagine nyo, kapag kayo namatay, tatatlo lamang ang nakapaglibing sa inyo. Kaya nga, nung natapos yung misa, ako'y nagmarites. Tinanong ko yung isa, sabi ko, bakit kayo tatatlo? Nasaan na yung mga kamag-anakan nito? Nasaan na yung mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, katrabaho? Alam niyo po, yung palang tatlong yun ay mga katulong. Katulong lang sila. Sabi nung isa, kaya po walang nakapaglibing kundi kami lamang mga kasambahay niya sapagkat siya ay masama ang ugali. Pero siya po'y mayaman. Meron siyang bahay, may lupa, maraming sasakyan, may pera. Pero, nung siya'y namatay, yung kanyang pera at kayamanan, hindi naman naghatid sa kanya. Ang naghatid sa kanya ay yung pang hindi niya kakilala, yung kanyang kasambahay. Kaya, we value relationship. Ito po'y mahalaga sa buhay. Sabi nga, kayamanan natin yun. Ang kayamanan hindi lamang material,
kundi kaibigan. Natatandaan ko po yung aming benefactor sa seminaryo. Siya po'y laging tumutulong. Ang lagi niya sinasabi, Father, hindi po kami mayaman. Mayaman kami sa kaibigan. Kaya nga, we value relationship more than our anger and pride sa mga taong nagkakasala sa atin. Pahalagan po natin yon. Sapagkat biyaya po yon. Imagine nyo, marami nakapaglibing sa inyo kapag kayo namatay. Hindi lang sasama sa inyo, ipagdarasal pa kayo. Pero kapag masama ang ugali, hindi marunong makipagkapwa, kahit patay ka, ang iisipin nila at laging tatatak, masama ang ugali niyan. Kaya we value relationship. Kaya mahalaga po yung paghihilom sa pamamagitan ng panalangin. Then, for those who doubt on yourselves, you are reminded that you are ash pa rin. Kung kayo nagdududa sa inyong sarili, lagi niyong tatandaan, you are accepted by God. You are accepted by God. Mahal kayo ng Diyos. Pangalawa, saved by His love. Tayo ay tinubos ng pag-ibig ng Diyos. Sino ka man, ikaw ay mahal pa rin ng Diyos. Ikaw ay tanggap ng Diyos. Iwanan ka man ng iyong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, pero lagi mong maging lakas na ikaw ay tanggap, sinalba ng Diyos, at hinihilom ng Diyos sa iyong kasalanan. Kaya nga po sabi ni St. John Chrysostom, yung isang santo, ang sabi po niya, sin is a wound, but repentance is a medicine. Ang kasalanan po ay nagdudulot ng sugat. Pero ang repentance, ang pagsisisi sa kasalanan, ay nagbibigay ng gamot. Sin is a wound, but repentance is a medicine. Tayo inihilom po ng Diyos kapag ho tayo lumalapit sa kumpisal. Kaya napakahalaga po ng sakramentong ito na patuloy yung pag-ibig ng Diyos sa pinapadama sa atin kapag tayo lumalapit sa kumpisal. Hindi naman nagbibilang ang Diyos ng kasalanan natin. Alam ang bigat ng kasalanan mo, basta inamin mo sa Diyos, nagsisi ka, nagbagong buhay ka, papatawarin ka ng Diyos. Sino pong patutunguhan? Direksyon. Direksyon na po tayo. Pangalawang D. Una ay disposition. Kaya nga po yung mga Sundays na mga misa natin, pwede rin pong pagnilayan natin yon. Nung first Sunday, sino po makakatanda? Ano ang gospel nung first Sunday? Sinong gusto ng bracelet rosary? Tungkol saan daw yung ebanghelyo nung unang linggo ng Kwaresma? Tungkol sa... May makahula po dito? May rosary. Bracelet rosary. Yan. Tungkol saan po ang gospel nung first Sunday of Pananampalataya. Pananampalataya? Ano ang tema? Ano yung event na pangyayari nung first Sunday of Lent? May mga kahula? Hope? Mga lay minister, lector. Lector, sige, tatanda. Ano daw ang gospel natin noong unang linggo ng Kwaresma? Tungkol saan? Lay minister? Ito'y isang kanta. Sabi doon sa kanta, ito daw ang pinaka malakas na bagyo na dumaan sa ating bansa. Hindi daw Yolanda. Sabi doon sa kanta, kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng pusong sinugatan. Kay rami ng
matang pinaluha, o tukso, layuan mo ako. Yan. Yun, tungkol sa tukso, ang unang linggo ng Kwaresma. Tungkol sa tukso, temptation of Jesus, di po ba? Siya'y tinukso 3 beses, nung siya ay nasa ilang, 40 days. Okay. Maganda pong pagnilayan natin doon na talagang pwede nating malampasan ang mga tukso sa buhay. Pwede natin malampasan ang mga struggles, ang mga pagsubok sa buhay natin kung tayo magiging bukas sa Diyos. Kaya nga sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, siya'y sinamahan ng Espiritu. Taglay niya ang Espiritu sa kanyang pagharap sa tukso. Kaya kapag tayo ay nasa Diyos, mapagtatagumpayan po natin anuman ang pagsubok, anuman ang tukso sa buhay natin, maging ang kasalanan. Pero kapag iniwan natin ang Diyos, mahari tayong mahulog sa kasalanan. Ang tukso po ba'y kasalanan? Hindi. Hindi siya kasalanan. Nagkakasala ka kapag nahulog ka sa tukso. Kapag nahulog ka sa tukso, kapag binigay mo, kapag ginawa mo na. Kaya nga sabi, doon daw sa kanta na yon, o tukso, layuan mo ko. Hindi daw lalayo ang tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Sapagkat ang tukso, laging palapit sa atin. Kundi tayo ang lalayo sa tukso para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Okay, no second Sunday. Per Sunday po yun, ha? Tayo nakapag-third na. Hanggang third. Second Sunday. Sino po mga tanda? Sister? Yun. Noong second Sunday, ang ating gospel ay tungkol sa Transfiguration. Ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Ano pong event yun? Yung mga alagad, matapos sabihin ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya, syempre, manghihina ka. Manghihina ka, syempre. Kung malaman mo, bawa kayo ho, nalaman nyo na may sakit ang inyong mahal sa buhay. May matinding sakit na pinagdaraanan. Syempre, malulungkot ka. Pwede kang manghina, Pero anong ginawa ng Panginoon? Isinama yung kanyang mga alagad sa bundok. At anong nangyari? Sa bundok na yon, siya'y nagbagong anyo. Ipinakita doon, binigyan sila ng lakas ng Diyos na hindi natatapos ang buhay sa paghihirap at kamatayan, kundi siya'y muling mabubuhay. Pinakita yung kadakilaan ng Diyos. Binigyan sila ng lakas para mapagtagumpayan. Kaya nga naghari ang Diyos, nagbagong anyo. Kaya dapat ganun ho tayo. Ang pagiging anak ng Diyos ay naghahari sa atin. Sino po bang kamukha natin? Tingnan nyo nga po inyong katabi kung sinong kamukha. Sinong kamukhang artista ng inyong katabi? May naisip na kayo? Yan. Lahat tayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Walang pangit. Ang nagpapapangit sa atin ay kasalanan. Pero tayo, ang natura natin ay mabuti sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga po, yung mapapansin nyo sa binyag, lagi ko sinasabi, bakit po ba nilalagay ng puting damit ang bininyagan? Bakit nagsusuot ng puting damit? Ito'y tanda ng kalinisan, kalinisan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya nga karangalan, buhay. Tayo'y kabahagi ng buhay ng Diyos. Kaya nga po dito, makikita natin na dapat yun ang lumiwanag sa atin. Kagaya ng Transfiguration. Yun ang lumitaw. Ang pagiging mabuti, pagiging mga anak ng Diyos. O noong third Sunday,
Hanggang third na lang muna tayo. Ay, si Ate Joy. Tungkol sa ng gospel, nung third Sunday of Lent. Yon, yung puno ng igos na hindi namumunga. Anong sabi? Putulin na natin. Wag muna. Lagyan natin ng pataba. Baka biglang mamunga pa. Kapag hindi namunga, putulin na. God is a God of chances. Ano? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Ano? At kailan po yung pagkakataong yon? Hindi bukas, kundi ngayon. Baka sabihin nyo, bukas pa, ako naman ay mahaba pa ang buhay. Ako naman ay tatagal pa ng gantong taon. Malakas pa ako wala naman akong sakit. Pero may nangyayari, kahit alam niya siya'y walang sakit, natutumba na lang. Ano? Kaya nga, sa mga pagkakataon po na binibigyan tayo ng Diyos, sana huwag natin sasayangin na tayo ay magbalik loob at patuloy na umasa sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa buhay natin. Okay? Yung pong fourth Sunday, saka na lamang. Okay po. Natapos tayo doon. Kaya nga po yung Ash Wednesday, yung mga Sundays, ay nakatutulong sa atin para ma-dispose tayo. Para makapagnilay tayo, para maging maganda yung ating mood. Para tayo makatulong sa atin na lumalim yung ating pinaghahandaang patutunguhan. Sabi nga po dito, a man without a vision is a man without direction. May tinutungo ho tayo kung bakit pinagdiriwang natin ang Kwaresma. At ang tinutungo natin doon ay ang kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam niyo naman po ibig sabihin ng Kwaresma. Ano? Ang Kwaresma galing sa salitang 40. Ano po ba ang 40 sa Biblia? Yan po ay may meaning kung di lang basta siya 40. Yan po ay may kahulugan sa Old Testament and sa New Testament. Kung bakit ginagamit, kung bakit mahalaga ang salitang 40. Sa Genesis, 40 days and 40 nights, matinding pagbaha sa panahon ni Noe. Ano ho? Anong ibig sabihin po nun? Mamatay sa atin ang korupsyon ng kasalanan. Di po ba, kung mapapansin nyo po, kapag bumagyo sa atin, yung pong mga nasa linang, kapag bumagyo, kinabukasan, yung tubig sa ilog o sa sapa ay malinis. Malinis, lahat ay napapadpad. Naiipon ang lahat ng dumi. Nalilinis. Kaya nga po, yung event na ito sa buhay ni Noe, yung 40 days and 40 nights, ay nangahulugan na dapat tayong malinis. Malinis muli sa kasalanan sa pamagitan ng tubig. Kaya nga po, ngayong panahon ng Kwaresma, may mahalagang kahulugan din ang binibigay sa atin, yung tubig. Kaya mapapansin niyo po sa pagkabuhay, may pagkasariwa ng tubig. Tubig ng binyag at tubig ng pagisisi sa kasalanan. Tubig ng pagluha. Sabi ni Saint Ambrose, tubig ng binyag. Sapagkat sa tubig ng binyag, nililinis tayo sa kasalanan. Then, ano pa pong event sa Bible? Kaya po yung 40, hindi lamang po siya basta 40, kundi siya ay may pinanggalingan. Sa Old Testament, 40 years ang paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupain ng pangako. Di ba po, last Sunday, yung first reading, mapapansin nyo ng first reading, noong Sunday, isinugo ng Diyos si Moises sa kanyang bayang Israel. Paano? Sa pamamagitan ng burning bush. Di ba? Burning bush, sapagkat ay tanda ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan.
na sa pamagitan nito, pagusugong ito, ay pinalaya ang bayang Israel mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng 40 years na paglalakbay ay paglaya. Kaya nais ng Diyos na tayo'y magsisi sa kasalanan sapagkat gusto ng Diyos na tayo'y maging malaya. Malaya sa galit, malaya sa kasalanan. Ano ho? Kapag daladala natin yon kasalanan, hindi tayo magiging malaya. Hindi natin mararamdaman ang Kwaresma kung hindi tayo nagbalik loob, nagsisi sa kasalanan. Okay? Then, Exodus 24. Si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai, 40 days and nights. Ano ho? Ang ibig sabihin po ng bundok sa Biblia ay intimacy with God. Ano ho? Kaya mapapansin nyo si Jesus Christ, umakyat din siya ng bundok. Ano? Ito'y tanda ng encounter. Pakipagtagpo ng Diyos sa atin. Ano ho? Then sa Numbers 30, inutusan ni Moises na itutusan niya ang kanyang kasamahan, ang lupain upang mapasa nila ang mahalaga. Dito po pinapakita na makita natin yung kahalagahan sa ating buhay. Then kay 1 Samuel, hinamo ni Goliath ang Israel. Sino pong nakatalo ni Goliath? Nakatunggali ni Goliath? Si David. Sino mas malaki? Si Goliath. Ano? Pero, natalo ni David si Goliath. Bakit? Sapagkat kasama niya ang Diyos. Sabi nga po dito, pag daw, sasabihin daw natin, tayo din ay may mga kanya-kanyang Goliath. Ano pong Goliath sa buhay natin? Problema. Pero, sasabihin daw natin, hindi o problem ay sasabihin daw natin, oh God, I have a big problem. Kundi ang sabihin natin, oh problem, I have a big God. Hindi lang natin sabihin, Panginoon, meron akong malaking problema. Kundi, o Diyos, sa kabila ng aking problema, ako'y nagtitiwala na mas malaki ka kaysa problema. Kaya nga may kapangyarihan ang Diyos na tayo ay samahan, mapagtagumpayan ang problema sa buhay. Okay po, si Propeta Elias na natili sa Mount Horeb ng 40 days and 40 nights. Kaya din yun, ang Diyos ay may awa. Ano? Siya hindi pinabayaan ng Diyos. Si Propeta Elias, siya'y kinalinga ng Diyos. Ito'y tanda ng pagkalinga ng Diyos sa buhay ni Propeta Elias. At sa aklat ni Jonas, si Jonas ay hinugo ng Diyos sa Ninive. Di po ba? 40 days. Ano? Then, sa Bagong Tipan, ano matatandaan nyo sa Bagong Tipan? Yun na nga po, yung si Jesus ay tinukso ng dyablo. Napagtagumpayan niya yon. Ano? Napagtagumpayan. Kaya mahalaga po ang 40. Ano? Life is a journey. Sabi nga natin, life begins at 40. Ano? Dumadaan tayo sa proseso ng buhay. Pero sabi nga, tumatanda tayo, hindi paurong, kundi pausad. Ano? Pausad. Hindi paurong, kundi pausad. Uusad, uunlad sa paglago. Okay, what is Lent? Lent is a journey back to God. Baka nalilimutan natin na walang Diyos. Kaya may Kwaresma, muling pinapala sa atin na may Diyos na nagliligtas. Baka kuminsan, tayo na ang nagiging Diyos ng buhay natin. Kaya ito'y palala sa atin ng journey back to God. Second,
find the way back to God. Gagawa tayo ng pamamaraan para bumalik sa Diyos. May mga ways para tayo'y pagbalik loob sa Diyos. At isa nga po doon, yung pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong buhay. Sabi nga po dito, hanapin ang Diyos hindi dahil siya ay nawala, kundi tayo ang nawawala. Tayo ang nakakalimot, nakakawaglit sa Kanya. Ang Diyos naman ay lagi nandyan lang. Ano ho? Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Kaya kapag tayo nagkakasala, ito'y paglayo sa Diyos. It cuts off your relationship with God. Kaya may ano pa rin ng Diyos. May biyaya pa rin. Kaya nga, may kumpisal. Sabi nga po dun sa kanta ni Jimmy Rivera, if my people who are called by name, who will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Ito po yung kanta ng Heal Our Land. Ito yung kinakanta nung panahon ng pandemic. Lord, heal our land. Father, heal our land. Doon, sa paghihilom natin. Kaya kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, mararanasan natin yung paghihilom, bunga ng kasalanan. Sabi nga kanina, repentance is a medicine. Sampagat, ang Diyos lang naman talagang pupuntahan natin. Sabi nga, sa dami-dami ng prosesyon, sa haba-haba ng prosesyon, kasimbahan pa rin ang tuloy. Sa Diyos pa din. Babalik at babalik pa rin tayo sa Diyos sapagkat siya ang ating kaligtasan. He is the way, the truth, and the light. Yun ang patutunguhan natin. Diyos pa din. Ano po? Disiplina. Alam ko na po ito, na alam nyo, nung Ash Wednesday, pinahayag sa atin yung disiplina daw ngayong panahon ng Kwaresma. Para makarating tayo sa patutunguhan, may mga disiplina o gawain na dapat tayong gawin. Ano daw po yung tatlong yon? Sino makahula? Okay, mangumpisan? O sino makahula? May bracelet rosary ulit mamaya. Ano daw yung tatlong disiplina o gawain natin na dapat nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma? Ito'y gospel nung Ash Wednesday. Magbigay po ng isa? Pag-aayuno po. Pag-aayuno. Okay. Ano yung pangalawa? Pangalawa? Pag-aayuno. Ayan, sister. Ayan, panalangin. Then, ano yung pangatlo? Yan, almsgiving. Si Tita Nati, almsgiving. Yan po yung mahalaga na disiplina para marating natin, para mas makatulong sa atin na maramdaman natin at maisabuhay ang panahon ng Kwaresma. Una ay ang pag-aayuno. Bakit po ba kayo mag-aayuno? Alam niyo po, yung 30 yan ay magkakapatid. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Magkakasama po yan 3 yan. Ang prayer, almsgiving, and fasting or abstinence. O bakit kayo mag-aayuno? Alam niyo po, minsan may lumapit sa akin. Sabi niya, Father, ngayon pong panahon ng Kwaresma, makamahal na araw, ako po'y mag-aayuno na. Sabi ko, very good. At naisip niyo mag-ayuno. Paano po ba kayong mag-ayuno? Ako po hindi nakakain ng matataba, ng mga krispata at saka ng mga balat ng manok. Kasi ako po'y nataas na ang presyon. Para maiwasan, hindi na makakain nun para bumaba ang aking kolesterol. Ano pa hong ginagawa nyo? Ako po hindi na kumakain ng leche flan at saka ng mga chocolate. Chocolate, para hindi na ako magkaroon tumaas yung ating sugar. Ako po'y nag-exercise na, hindi na kumakain na maalat, ako'y laging gumigising at nagpapasexy.
Sabi ko, baka naman hindi ayuno, baka diet. Magkaiba ang diet sa pag-aayuno. Ano ho? Kaya nga po sabi ko kanina, magkakaugnay po yung tatlong yon. Pag-aayuno, syempre, yan, pagdarasal, paglimos. O bakit nag-aayuno? Para pumayat? Para mag-diet? Para malusog? Anong dahilan para mag-aayuno? Syempre, para mag-sakripisyo. Yung inyong tiniis, yung inyong sinakripisyo sa hindi pagkain. Hindi lang mo po pagkain ha. For example, pagkain. Anong gagawin natin doon? Kung kayo dati-dati, 2 cup of rice kayong kukumain, 2 hotdog, 2 isda, 2 pork chop, siguro ngayon, hindi na. Yung inyong matitipid na kinain, sinakripisyo, para maging makahulugan ay ibabahagi. Kaya nga, mamaya kukuha tayo nun ng mamaya ko papaliwanag yung kasunod. Kaya nga po tayo may pastupid po ba? Alay kapwa. Magkakaugnay po yan. Magbabawas tayo para magdadagdag sa iba. Alam niyo po ba ang salitang sakripisyo, hindi lamang ikaw magtitiis, kundi ang sakripisyo po ay galing sa Latin word na sacra and passio. Pag sinabing sacra, sacred. Pag sinabing passio, to do, pacer. To make things holy. Ibig sabihin, pabanalin ang iyong ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng sacrifice. Bahagi ng pagtitiis, pinababanal natin yung ating ginagawa. Sacer and passio. To make things holy. Kaya yun po yung diwa ng pag-aayuno natin. Makatutulong sa atin para pabanalin ang ating mga ginagawa. Upang sa ganon, makatulong din tayo sa iba. Then, panalangin. Bakit po ba tayo nagdarasal? Siyempre, magkakaugnay yun. Kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, kung nakaugnay mo ang Diyos sa iyong panalangin, siyempre, ang Diyos ang naghahari sa iyong buhay. Ang Diyos ang nasusunod sa iyong buhay. Siya ang nagsasalita sa iyo. Kaya nga tinuturuan ka nito na ikay gabayan kung ano yung dapat mong gawin sa buhay. Kaya nga kinakailangan mong magsakripisyo at maglimos. Okay, ano po? Pakipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga po sabi nung isang writer, ang panalangin ay pagbubukas sa Diyos. Prayer is an opening to God. Hindi lang ikaw ang nagsasalita, kundi ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Kalimitan po, ang maraming konsepto ng tao sa panalangin, siya lamang ang magsasalita. Hindi lang po. Sa panalangin po, ang Diyos din ay nagsasalita. Kaya kinakailangan maging bukas sa Kanya. Kaya nga po, pwede naman tayo magdasal na tahimik lamang. Tahimik lamang. Kung mapapansin niyo si San Isidro, bago siya pumunta sa kanyang sakahan, dumadaan ng simbahan, tahimik na nagdarasal. May isang bata nga daw, sabi niya, Lord, I am Joseph. Joseph, this is your God. Yun lang kanya sinasabi sa Panginoon. Lord, nandito ako. Ako si Joseph. Joseph, narito ang Diyos. Yun lang ang kanyang panalangin. Very personal. Kaya nga dapat ang panalangin natin, una, magdadala sa atin sa lalim ng ugnayan sa Diyos at kabukasan natin sa Diyos. At sa panalangin po, iisipin natin na hindi lamang ikaw ang masusunod. Kasi may mga tao na kapag lumapit sa panalangin sa Diyos, kapag nagdasal, lumapit sa Diyos, gusto niya siya ang masusunod. Lord, bigyan mo nga ako nito.
Lord, sana po ipagaling nyo nga itong ano. Yung palang lagi siya masusunod. Hindi po. Kapag po tayo nagdarasal, sana isipin natin na hindi lamang tayo ang masusunod, kundi ang Diyos ang masusunod sa atin. Kaya kapag po tayo nagdarasal ng Ama namin, ano po ang sinasabi natin? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kagaya ni Maria, ang sabi niya, be it done to me according to your word. Kaya wag po tayo magtatampo sa Diyos kapag hindi ibinibigay yung gusto natin. Baka may masigit pang gusto ang Diyos na ibigay sa atin na hindi naman natin hinihiling. Naranasan niyo po ba yun sa inyong buhay? Na wala naman, hindi nyo naman hinihiling sa Diyos, pero ibinigay naman sa inyo. Masigit pa sa inyong hinihiling. Kaya dapat ang panalangin magdadala una sa lalim ng ating ugnayan at kasunuran natin sa Diyos. Kaya ito po yung lakas natin panalangin. Kaya kapag tayo nagdarasal, ang Diyos ang nagiging lakas natin, kaya tayo nagsasakripisyo. Di ba? Kaya nga, isipin niyo po, kapag kayo hindi nagdasal, pero kayo nagsakripisyo, kung minsan kulang, manghihina kayo. Kaya kinakailangan ng panalangin para palakasin yung ating pagtitiis, yung ating pagkasakripisyo, yung ating pag-aayuno, at para mabuksan ang ating puso sa pangatlong bahagi ng disiplina, ang paglilimos. Bakit po tayo maglilimos? Ito'y tanda ng ating pagkakawang gawa. Pagkakawang gawa. Ano ho? Bakit? Una, sapagkat tayo katiwala ng Diyos. Lahat na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Magbabahagi tayo dahil tayo ay nagmamahal. Pag-ibig, ano ho? Sasamahan nyo ng pagmamahal. Hindi lang basta magbibigay dahil ito'y utos o gawain dapat. Kundi, nagbabahagi sapagkat may pagmamahal. Ano ho? Ugnayan, restore relationship. Okay, napaliwanag ko na po ito. O points of reflection. Kumusta na ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos, ang inyong panalangin? Alam niyo po, minsan may lumapit sa akin. Ang sabi niya, nilapitan ko pala, sabi ko, ilang taon na po kayo, nanay? Sabi niya, ako po ay 95 na. 95. Ano po ang sekreto nyo kung bakit kayo malakas? Ano po sabi niya? Dahil ako'y nagsisimba. Kapag hindi daw siya nagsimba, siya ay nangihina. Kaya ako po ay natutuwa kapag tuwing umaga sa aming mga misa, may nakikita ako matanda na kahit siya ay hirap ang lumuhod, hirap ang, ay nagsisimba pa rin, lumalakas pa rin. Sapagkat ang lakas niya Diyos, sapagkat yun ang kanyang kaugnayan. Ang kanyang kaugnay sa buhay niya ay ang Panginoon. Then, second, bakit nagkasakripisyo? Then, pangatlong tanong, paano nagiging mabuting katiwala? Yung kawang gawa natin, dahil sa pagmamahal, dahil sa pagpapasalamat, dahil tayo ay katiwala ng Diyos ng kanyang mga biyaya. Alam naman natin yung mga dapat ibahagi, hindi lamang pera. Sabi nga doon sa ating 5 T's, ang binabahagi daw natin, time, talent, treasure, testimony, and temple. Diba? Yun yung talk sa atin sa stewardship, yung 5 T's, time, talent, treasure, testimony, and temple. Yung temple, kung paano tayo kumakalinga sa ating tinitirhan. Dahil yung testimony, yung faith, pananampalataya. Marami naman, hindi lang sa form of giving na material. Pwedeng presensya. Okay? Okay na po. Alam niyo naman itong talent, treasure. Sa po ba? Yeah.
Mag-isang oras na. Ang bilis ng oras. Ano yung dapat nating isabuhay? Ano yung dapat nating gawin? Tatandaan nyo po, 5 R. Parang ako tayo. R. Medyo ano sa R. 5 R. Unang R, return. Ang Kwaresma ay pagbabalik loob sa Diyos. Return to God. Kaya tayo ay nagdiriwang. Palagi natin ito pinagdiriwang sapagkat binabalikan natin ang Diyos na nagligtas sa ating lahat. Return. Ano? Pagbabalik. Then, pangalawa, restore. Kaya nga, yun ang Diyos. Tayo ay lumayo sa Kanya dahil sa kasalanan, pero dahil tayo nagbalik loob sa Diyos, nagsisi sa kasalanan, restore. Kaya nga po ang tawag natin sa kumpisal ay hindi sakramento lamang ng kumpisal. Sakramento ng pakipagkasundo. Yun ang ibang term, ano ho? Sacraments of reconciliation. Pakipagkasundo. Kaya nga, kapag ikaw ay nagkumpisal, bumabalik muli yung nawalang ugnayan, nare-restore yung relationship natin sa Diyos. Lumayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, pero nanumbalik muli ang ating kaugnayan sa Diyos dahil sa sakramentong ito ng kumpisal. Restore. Manumbalik yung nawalang ugnayan natin sa Diyos. Then, reorientation. Baka tayo naliligaw na, baka tayo nakakalimot na. Binabalik muli tayo sa pinagbulan natin na tayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Baka tayo naliligaw na, kaya dapat reorient. Ano? Kaya nga po may mga recollections. Meron tayong mga ginagawang bisita iglesia, ginagawang mga talks, may mga rituals, tayong mga ceremonies, para yun yung makatulong sa atin na tayo kailangan reorient uli. Mabuksan muli ang ating mata sa mata ng Diyos. Manumbalik muli yung pagiging mabuting anak ng Diyos. Then yung pang-apat na R, remember. Remember the goodness of the Lord. Dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Kanyang kabutihan at ginawang kaligtasan. Huwag tayong makakalimot. Sabi nga po, gratitude is the memory of the heart. Ito po'y paboritong sabihin ni Monsignor Boy Birastigi, kung matatandaan nyo. Gratitude is the memory of the heart. Ang isang taong marunong magpasalamat, ang taong hindi nakakalimot. Kaya nga po, sabi ko lagi, gusto nyo maging masaya sa buhay? Ang isang sikreto ng pagiging masayahin sa buhay ay yung marunong magpasalamat. Gratefulness. Sapagkat ang nakikita mo, yung kabutihan ng Diyos. Bakit po ba may taong malungkutin? Bakit may taong malungkutin? Sapagkat ang nakikita niya kung ano yung wala. Kaya hindi siya nagiging masaya. Ang taong marunong magpasalamat, ang nakikita niya kung ano meron siya. Kung ano yung tinanggap niya sa Diyos. Hindi yung wala. Tingnan mo muna kung ano yung tinanggap mo sa Diyos. Salamat sa Diyos, may hininga ka pa. Salamat sa Diyos, nakapaglingkod ka pa. Salamat sa Diyos, malusog ka pa rin. Gumagaling sa karamdaman. May kaibigan. Naglilingkod. Kaya nga, hindi ka magiging malungkot sapagkat ang tinitingnan mo kung ano yung mayroon. Remember. Remember the goodness of the Lord. Then, renew. Ang 5 R, yung pang-5, renewal. Pagbabagong buhay. Kaya nga po sa kumpisal, hindi lamang natatapos sa pag-amin sa kasalanan, kundi tinuturuan tayo na magbagong buhay. Magbagong buhay.
Then ano pong kaugnayan natin? Yung paglalakbay sa daan ng pag-asa. Ibig sabihin ng paglalakbay, tayo ay naglalakbay. Sinodal. Lahat tayo sama-sama. Bilang isang parokya, sama-samang naglalakbay. Na punong-puno ng pag-asa. Bakit? Anong pinag-ugatan po ng pag-asa natin? Ang pinag-ugatan ng pag-asa natin ay ang Diyos na nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Doon po nakaugat yung ating hope. Ang pagkapakasakit, kamatayan, at pagkabuhay. Kaya nga, ang pagkabuhay ay tanda ng pag-asa. Na sa kabila ng paghihirap, kabila ng kamatayan, hindi natatapos lahat doon, kundi may pagkabuhay. May pag-asa. At yun po yung lakas natin, na kahit ikaw ay nagkasala, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga po ang pag-asa ay virtue, supernatural virtue. Tinatawag natin doon theological virtues, faith, hope, and love. Yung po yung magkakapatid din. Yung faith, hope, and love. Ikaw ay nananampalataya sapagkat hindi lamang ikaw naniniwala na may Diyos na may iral, kundi may Diyos na nagmamahal sa iyo. At yun na yung lakas. Naniniwala ka dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi ka naiiwan. Kundi ikay minamahal pa rin ng Diyos kahit ikaw ay makasalanan. Then, naniniwala ka sapagkat umaasa ka. Di po ba? Kahit ay naniniwala sapagkat umaasa tayo. Ang pag-asa ay biyaya ng Diyos sa atin upang tayo samahan, palakasin na sa kabila ng pagsubok sa buhay, may kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pope Francis, hope does not disappoint. Hindi ka bibiguin sapagkat may Diyos na nagmamahal at magliligtas sa iyo. Sabi po sa akin nabasa, ang hope po ay hindi lamang wishful thinking. Ano po ba yung wishful thinking? Halimbawa po, kapag may birthday. Kapag may birthday, kalimitan may cake. Diba, may cake. At may kandila. At kapag yan, kumanta na, ng happy birthday to you. O, blow the candle. Before the blow the candle, ang sabihin natin, wish, wish. Mag-wish ka. Sana po ganito, sana po ganito. Eh paano kung ang wish mo ay hindi natupad? Ano mangyayari? Disappointed. Disappointed. Pero kung nangyari, masaya. Pero kung hindi ibinigay, disappointed. Kaya nga, ang hope ay hindi wishful thinking, kundi siya'y biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin nung tayo binyagan upang maging malakas tayo na mapagtagumpayan naman ang pagsubok sa buhay at magdadala sa atin sa kaligtasan. Yung pa rin ho, kaligtasan pa rin. Kaya may pag-asa. Hindi nakadepende sa hinihiling. At hindi rin depende sa pagiging positive. Hindi lang doon, kundi nakadepende sa kabutihan ng Diyos na nagliligtas sa ating buhay. Kaya nga po yun ang daan natin ng pag-asa. Ang alab ng pag-asa ay nakaugat sa pagliligtas ng Diyos. Sa kanyang pagpakasakit, kamatayan, at pagkabuhay. May hope, may liwanag sa kabila ng kadiliman sa atin. Sapagkat may Diyos na magliligtas sa atin. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Tayo ay patuloy na ililigtas ng Diyos. At yan po ang ginagawa natin sa banal na misa. Sabi nga po nung Year of the Eucharist, yung Eucharistic Congress natin,
Hope is the hope of glory. The Eucharist is the hope of glory. Hope of glory. Ang pag-asa ng kaluwalhatian. At yung po ang banal na misa. Kaya mapapansin nyo po sa simbahan, ang setting po natin, tayo nasa baba, may altar. Tapos may mga anghel. Di ba? May mga anghel, dami ng anghel dito. Ano? Kaya nga sabi, the Eucharist is the foretaste of heaven. Na hindi mo na kailangang hintayin ang Diyos sa langit. Dito pa man sa lupa, kasama natin ang Diyos. At yan po ang Eucharistia. Ang patuloy na pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang pagkasangayon ng kaligtasan ng Diyos sa ating lahat. Kaya makita natin yung value ng ating ginagawa na banal na misa. Yun ang ating tinatanaw na tayo ay makasama ng Diyos at makasama sa iniligtas ng Diyos sa lahat. Kaligtasan pa rin ang nais ng Diyos sa atin. Kaya yun po yung pag-asa. Umaasa tayo sa Diyos na nagliligtas sa atin. Hindi sa mga bagay, kundi sa Diyos tayo aasa. Kaya nga po salitang pag-asa, huwag natin tatanggalin yung letrang G. Kapag tinanggal natin yung letrang G, ang salitang pag-asa nagiging paasa. Ang Diyos ay hindi paasa. Yung G, God. Kapag ikaw ay umasa sa Diyos, hindi ka mabibigo. Hope does not disappoint sapagkat nasa Diyos tayo. Kaya nga po, sa panghuli, doon po sa napakinggan ko kay Father Jerry Orbos, next slide, please, nasa likod. Ayan na po. Sabi ni Father Jerry Orbos, ngayon daw panahon ng Kwaresma, tatandaan daw natin ang salitang bagets. Ano ba yung mga bagets? Yung mga kabataan, mga bagets, ano? Bagets, ano? Hindi yung literal na bagets na tayo magbabagets na nababalik sa pagkabata. Ano ho? Yun may acronym. Sabi ni Father Jerry, ngayon daw panahon ng Kwaresma, dapat daw tayo maging bagets. Hindi yung literal na bagets sa una, balik, loob sa Diyos. Yung A daw, alisin ang galit sa puso. Bigyan ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Hindi ang galit at kasalanan, kundi gawang mabuti. Kaya nga tayo may mga ginagawang paglilimos o pagkakawang gawa. Then, express your love. Ipahayag ang iyong pagmamahal. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Then yung T, tunay na paglilingkod. Yung S, sakripisyo. Ang Kwaresma ay nakakatulong sa atin para pabanalin ang ating mga gawain. Express your love, tunay na paglilingkod. Yan po yung sa Holy Thursday. Ang Holy Thursday, yan po ang mensahe sa atin. Amare et servire. Love and serve the Lord. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya ipahayag natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya sana po, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo bilang naglalakbay na simbahan, huwag tayo mawawalan ng pag-asa, sama-sama tayo maglakbay, sapagkat may Diyos na nagliligtas at patuloy na nagmamahal sa ating lahat. Ang lakas natin, ang Diyos, kaya sana po, sama-sama nating lakbayin ang daan patungo sa kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. Yun lamang po at maraming salamat. At sana nga po ay tayo makasama sa landas ng pag-asa.
sa pamamagitan ng ating recollection speaker. Kung meron ho kayong katanungan, gustong linawin, linaw na linaw. Okay. Kung wala po, tinatawagan po natin ang ating Kura Paroko, Reverend Father Francis Binco for rejoinder. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang narinig nating panayam ay biyaya ng Diyos para sa atin na nagpapahayag ng Diyos ay butihin, ng Diyos ay mahabagin, ng Diyos ay mapagmahal, ng Diyos ay mapagkalinga. Hindi siya nagbabago. At sa mga inilahad na mga paksa, kitang-kita natin ang karisma na ibinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Nasabi, ang bawat isa ay pinagkalooban ng mga pagpapala. Mayroong tagapagturo, mayroong tagapaglingkod, mayroong tagapagsalita, mayroong mga iba't ibang mga ministry. At ang pagiging butihing speaker ay nakalaan para kay Father Gerson, hindi sa inyong lingkod. Na biyaya ng Banal na Espiritu. Kaya nga, nung naghahanap ng mga tagapagsalita, tagapagpadaloy ng ating recollectionado, ay sabi ko ay si Father Gerson na. Siya ang nabigay ng Advent Recollection. Siya rin naman ang magbibigay ng Lenten Recollection. Kaya nga, kitang-kita natin na buo yung isang cycle ng mula Advent hanggang Lent. At doon sa sabi 4 na R, nakalagay doon return. Ano kaya yung return na yun? Pagbabalik, dahil ang Kwaresma pala, pagka sinalin mo sa English, Lent. Ang Lent ay past tense ng Lent. Di ba? Past tense ng Lent. Kaya, kung sinabi natin Lent, ibig sabihin, hiram. Kaya, ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagpapaalaala na mayroon tayong hiniram na buhay na ibabalik natin sa Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Na hindi yung pagbabalik natin gutay-gutay, sira-sira. Gandang-ganda ng pagbibigay sa atin ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos nung likain niya ang tao, likain natin bilang ating kawangis. Kaya sa ganung diwa, muli, salamat Father Gerson. You are such an excellent recollection facilitator. At salamat po sa inyo sa presensya
ng ninyong lahat sa ating PBC President, Brother Dennis Ebora, at ang kanyang mga kaagapay sa Paris Pastoral, Sangguniang Pastoral ng ating parokya. Ganon din sa PCAA, ang ating Pangulo, Brother Ferdy Digala, at ang kanyang mga kasama sa kagawaran, at ang ating nandito din ang ating pangalawang Pangulo, Ma'am Nati, at ganon din ang ating sangguniang tagapag-ugnay ng Munting Sambayanan, Brother Dario, at ang kanyang mga kapanalig, kagapay. At siyempre, ang handa ng mga programang ito ay walang iba kundi ang ating minamahal na namamahala ng worship, ang walang kakubas-kubas, Brother Apolonio Sugay, no? Na hindi nalilipasan ng panahon. At sa ating yung ating anong tawag doon? Social communication, SOCOM, kay Ate Joy, na sa mga ating mga documentations para mahihayag ang lahat ng ito. At ganun din sa mga paring naglilingkod sa parokyang ito. Muli, sa ngalan po ng inyong lingkod, kayo po ay aking pinasasalamatan sa paglalaan ng inyong panahon para sa ganitong mga gawain. Harinawa sa aking napakinggan at sa inyo ding napakinggan, wari ko'y mainam na ating ingatan, pagyamanin, isabuhay, ibahagi, ihandog sa Diyos. Amen? Amen. Kung wala na po, may I invite you to please stand. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. San Pedro Bautista, mayroon ka bang sasabihin pa, announcement? Magsiyo po muna sa magsiyo po muna para sa ibang announcements. April 4 po yung ating bisita Iglesia Via Cruces, at yung una at ikalawang istasyon ay dito po gagawin sa ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa. At inaasahan po na tayo'y aalis dito ng ikawalo ng umaga. Diretso po tayo sa Lutukan, Immaculate Concepcion. Pagkatapos po ay Piña Francia sa Gulang-Gulang. Then, mamimili ho tayo kung saan ho tayo magtatanghalian, either sa Gulang-Gulang or sa Tayabas, sa St. Malcar Arcangel. Pagkatapos po ay diretso na po tayo ng Sariaya pagkatapos ng Tayabas. Pagkatapos po ng Tayabas, Our Lady of Guadalupe, dito sa Concepcion. At ang 13 and 14 station ay dito po gagawin sa ating mahal na parokya. Ano po? So, wala po tayong Station of the Cross sa 30 sa Sunday, sapagkat yun po ay kapalit na ng ating Via Cruces na gagawin. So muli po, bago igawad ang
pagbabasbas sa final blessing sa inyo, magsitayo kayo para sa picture taking dito sa Meron po tayong pluglets na may number na nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ayun po, naandun po si Kuya Eric at saka si Kuya James. Lapit kayo ng kaunti din eh. Baka hindi makita ng photographer. So muli po, ang paalala kanina ng ating speaker, nandito pa may mga boxes pa ng alay kapwa kung inyong mamarapatin. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating ginagawang ito, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.